Hindi ko kailanman inakala na ang pinakabanal na sandali ng buhay ko ay mapuputol ng tunog ng bakal. Punang simbahan. Wala ni isang bakanteng upuan. Ang ilan ay nakatayo na lamang sa likod, ang iba'y nakaluhod sa sahig na malamig, tila ba ay ayaw nang umalis kahit saan. Misa ng Birheng Maria iyon, ang pinakahihintay sa buong taon sa parokyang iyon na halos hindi makita sa mapa, nakatago sa pagitan ng luntiang gubat at alikabok ng hangganan. Para sa mga tao roon, ang pananampalataya ay hindi tradisyon. Kanlungan ito. Hawak ko ang ostya sa aking mga kamay. Tumunog na ang kampanilya. Sa sandaling iyon, huminto ang mundo. Walang ingay. Walang ubo. Walang iyak ng bata. Tanging hininga ng bayan ang maririnig. Lahat ay nakayuko. Lahat ay naghihintay. Sa sandaling iyon, ang langit at lupa ay tila nagtagpo. Walang bansa, walang hangganan, walang takot. Diyos lamang. At doon ko narinig ang mga yabag. Hindi sila marahan. Hindi rin sila nagmamadali. Matitigas. Mabibigat. Hindi kabilang sa lugar na yon. Sa isang iglap, naisip kong niloloko lamang ako ng isip ko. Mas hinigpitan ko ang aking pagdilat, itinuloy ang panalangin. Ang pari ay hindi humihinto. Hindi tumitingin sa likod. Ang altar ay hindi iniiwan. Ngunit papalapit ang mga yabag. May bahagyang bulungan sa simbahan, hindi sigaw, hindi gulo, kundi paghina na sabay-sabay na humigpit. Ang mga ina ay mas niyakap ang kanilang mga anak. Ang mga matatanda ay dahan-dahang nagtaas ng tingin. Ang mga migrante, sanay sa habulan at tanong, ay agad nakaunawa na may mali. Binuksan ko ang aking mga mata. Nakita ko ang mga uniforme. Nakita ko ang mga mukha. Nakita ko ang mga kamay na hindi nagdasal. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, hindi ko ibinaba ang ostya. Nagsimula nang manginig ang aking mga braso, ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa bigat ng sandali. Sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang mga salitang narinig ko noong araw ng aking ordinasyon, ang pari ay pag-aari ng altar, kahit bumagsak ang lahat. Lumapit ang isa sa kanila. Bata pa. May kaba sa mata. Padre, mahina niyang sabi. Hindi ako tumugon. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil hindi maaari. Ang konsagrasyon ay hindi pinipigil. Isa itong kilos na wala sa oras ng tao. Doon ko naramdaman ang lamig. Bakal. Sa aking mga pulsuhan. Isang maikling tunog. Tuyo. Husto. Parang pinto na isinara magpakailanman. May kolektibong buntong hininga sa simbahan. May ilang babaeng tahimik na umiyak. Isang bata ang itinago ang mukha sa dibdib ng kanyang ina. Ako'y naroon pa rin, may posas ang mga kamay, hawak ang katawan ni Kristo. At sa sandaling iyon, may nangyaring hindi ko malilimutan kailanman. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ako nakaramdam ng puot. Kapayapaan ang dumating. Malalim. Tahimik. Hindi mula sa akin. Tumingala ako sa imahe ng Birheng Maria. Tila ba ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, may lambing na tumagos sa aking kaluluwa. Noon ko naunawaan ang isang katotohanang matagal ko nang alam sa salita, ngunit hindi sa laman, hindi laging iniiwas ng Birhen ang krus. Minsan, nananatili siya sa tabi mo habang pasan mo ito. Sa tinig na hindi nanginig, tinapos ko ang konsagrasyon. Tahimik ang lahat. Pati ang mga lalaking nakapaligid sa akin ay tila may kamalayang nasasaksihan nila ang isang bagay na lampas sa kanila. Nang ibaba ko ang aking mga kamay, tumingin ako sa bayan. Hindi takot ang nakita ko. Pananalig. Isang pananalig na hindi napuputol ng posas. Isang pananalig na hindi lumuluhod sa harap ng kawalan ng katarungan. Habang inilalabas nila ako sa templo, posas pa rin ang aking mga kamay, at ang imahe ng Birhen ay malinaw pa sa aking mga mata, may isang katiyakan akong naramdaman. Hindi iyon ang katapusan. Simula pa lamang iyon. Sa labas ng simbahan, mainit ang hangin. Tahimik ang paligid. Wala ni isang sigaw. Walang sumpa. Ang bayan ay nagdarasal. At higit pa sa bakal sa aking mga kamay, iyon ang tumagos sa aking puso. Habang inilalapit nila ako sa sasakyan, may isang ahente ang umiwas sa aking tingin. Ang isa naman ay halatang kinakabahan.
Mabagal akong naglakad, hindi bilang hamon, kundi dahil may bigat na hindi galing sa posas. Bigat ng isang tanong na hindi pa nasasagot. Bakit ngayon? Bakit dito? At higit sa lahat, bakit sa mismong sandali na ang Diyos ay nasa gitna ng bayan? Sa loob ng sasakyan, walang nagsalita. Ang makina lamang ang umuugong. Ako'y pumikit at tahimik na nagdasal ng Aba Ginoong Maria. Hindi para humingi ng kalayaan, kundi para humingi ng katapatan. Sapagkat doon ko naunawaan, ang tunay na panganib ay hindi ang maging pusasan, kundi ang ipagkanulo ang misyon dahil sa takot. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa simbahan, naisip ko ang umagang iyon. May kakaiba na akong naramdaman paggising pa lamang. Hindi takot. Isang tahimik na pagkabalisa. Parang may alam ang kaluluwa bago pa ang isip. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. Hindi ko alam kung ano ang ibibintang sa akin. Ngunit alam ko ang isang bagay, ang nangyayari ay hindi lamang tungkol sa akin. At habang papalayo kami, unti-unting nawawala sa aking paningin ang maliit na simbahan, may isang tanong ang nanatiling bukas, nakabitin sa pagitan ng langit at lupa, isang tanong na magbabago sa lahat ng susunod na mangyayari. Ano ang tunay na dahilan ng mga posas na yon? At sino ang talagang sinusubok sa araw na yon? Hindi ako ipinanganak sa lugar na yon. Malayo roon ang aking mga ugat, sa isang maliit na bayan sa Italia kung saan ang simbahan ay nasa gitna ng plaza at ang mga kampana ay bahagi ng araw-araw na oras ng mga tao. Doon ako lumaki, sa pagitan ng mga pader na bato, amoy ng tinapay sa umaga, at mga boses na pamilyar. Kilala ng lahat ang isa't isa. Kilala rin nila ang pari. May schedule ang pananampalataya, may kaayusan ang buhay, at kahit ang mga problema ay tila may hugis at pangalan. Bata pa lamang ako nang unang pumasok sa isip ko ang tanong na hindi ko agad masagot. Hindi ito dumating bilang kulog. Dumating ito bilang bulong. Isang hapon, habang naglilinis ako ng kandila sa altar bilang sakristan, napansin kong walang nagmamadali. Tahimik ang simbahan. Doon ko naramdaman ang kakaibang katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakaanyaya. Para bang may nagsabing, manatili ka. Makinig ka. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin ng bokasyon. Alam ko lang na may humihila. Lumipas ang mga taon. Nag-aral ako. Nagdasal. Nag-alinlangan. Sinubukan kong mamuhay ng normal. May mga kaibigan akong nag-asawa, may mga kaibigan akong nagnegosyo, may mga kaibigan akong umalis sa bayan para maghanap ng mas malaking mundo. Ako'y nanatili. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may tanong na hindi pa rin umaalis. Sa huli, sumagot ako hindi dahil malinaw ang lahat, kundi dahil hindi na ako makaiwas. Ang pagpasok sa seminaryo ay hindi tulad ng inaakala ng marami. Walang mahiwagang liwanag. May mga araw na puno ng pagod, mga gabi ng pagdududa, at mga sandaling gusto mong umuwi. Ngunit may isa ring uri ng kapayapaan na dahan-dahang tumitibay. Isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa katiyakan, kundi sa pagtitiwala. Doon ko natutunang ang pari ay hindi hinuhubog para maging bida, kundi para maging tulay. Matapos ang aking ordinasyon, inilagay ako sa isang parokyang maayos. May bubong na hindi tumutulo. May mga bangkong pantay. May opisina. May schedule ng misa na sinusunod. Mabubuting tao. Mabubuting intensyon. Walang kulang. Ngunit sa kabila ng lahat, may kulang sa akin. Parang may bahaging hindi pa nagagamit, hindi pa nasusubok. Hindi ko masabi sa salita, ngunit nararamdaman ko tuwing mag-isa ako sa gabi. Isang araw, dumating ang paanyaya. Hindi ito utos. Hindi rin ito pangako ng gantimpala. Isang simpleng tanong lamang, may parokya sa hangganan na nangangailangan ng pari. Walang katiyakan. Walang proteksyon. Malayo. Mahirap. Delikado. Marami ang tumanggi. Marami ang nagbigay ng dahilan. Naiintindihan ko sila. Naiintindihan ko rin ang sarili ko nang una akong natakot. Nagdasal ako ng matagal. Hindi ko hiniling na mawala ang takot. Hiniling ko lamang na malinawan kung alin ang mas mabigat, ang manatili o ang sumunod. Sa huli, malinaw ang sagot. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa katotohanang hindi na ako mapapanatag kung hindi ko susubukan. Nang sabihin ko sa ilan ang desisyon ko, iba-iba ang reaksyon. May nagsabing ako'y idealista. May nagsabing ako'y nag-aaksaya ng buhay.
May nagbiro, may nag-alala. Hindi mo mundo yon, sabi ng isa. Ano ang mababago mo roon? Tanong ng isa pa. Hindi ko sinagot ang lahat. Sapagkat totoo naman, hindi ko mababago ang mundo. Ngunit marahil, maaari akong manatili sa isang sulok nito. Ang unang beses kong makarating sa parokya ay hindi ko malilimutan. Walang malaking karatula. Walang kampana na maririnig mula sa malayo. Isang simpleng gusali na tila mas sanay sa ulan kaysa sa pintura. Ang mga bangko ay kahoy, bakas ang mga taon ng pag-upo at pagdarasal. May mga bitak ang dingding. Ngunit sa gitna ng lahat, naroon ang imahe ng Birheng Maria. Hindi bago. Hindi perpekto. May mga gasgas. May marka ng paglipat. Ngunit matatag. Tahimik. Para bang siya ang nagbabantay sa lugar na iyon ng mas matagal kaysa kanino man. Sa mga unang linggo, marami akong natutunan sa katahimikan. Dito, ang mga tao ay hindi humihingi ng paliwanag. Humihingi sila ng presensya. May mga ina na dumarating na may hawak na mga bata, pagod ang mata. May mga lalaki na tahimik lamang umuupo sa likod, ayaw mapansin. May mga matatanda na dahan-dahang lumalapit sa altar, bitbit ang mga alaala at pangungulila. May mga migrante na dumarating na parang anino, handang umalis anumang oras. Hindi nila ako tinatanong kung saan ako nag-aral. Hindi nila tinatanong kung anong teolohiya ang alam ko. Tinatanong nila kung makikinig ba ako. Kung mananatili ba ako kahit walang sagot. Kung magdadasal ba ako kasama nila kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Unti-unti, natutunan kong ang parokya ay hindi lamang lugar ng misa. Isa itong hintuan. Isang pahinga. Isang lugar kung saan maaaring umiyak nang hindi ipinaliliwanag ang sarili. May mga gabing nagkumpisal ako sa liwanag ng kandila dahil walang kuryente. May mga binyag na ginawa sa ilalim ng bubong na yero. May mga libing na walang kabaong, tanging dasal at luha. Hindi ako nagtatanong ng papeles. Hindi ako nagtatanong ng pinanggalingan. Hindi ko tungkulin ang magbilang ng hangganan. Ang tungkulin ko ay makakita ng mukha. At sa bawat mukhang iyon, unti-unti kong nakilala ang Birheng Maria hindi bilang imahe, kundi bilang presensya. Para sa mga tao roon, siya ang ina na hindi nagtatanong kung saan ka nanggaling, kundi kung nasaan ka ngayon. May mga gabing hindi ako makatulog. May mga yabag sa labas. May mga putok sa malayo. May mga bulong ng takot. Ngunit tuwing umaga, puno ang simbahan. Hindi dahil sa obligasyon. Dahil kapag gumuho ang lahat, doon tumatakbo ang mga tao. Hindi palayo sa Diyos, kundi papalapit. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang maging problema ang pagiging naroon. Walang malinaw na sandali. Walang banta. Walang sulat. Ngunit may mga tingin. May mga tanong na hindi sinasabi ng diretsyo. May mga presensyang dumarating at umaalis nang hindi nagdadasal. May mga bulong na hindi ko naririnig, ngunit nararamdaman. Isang hapon, may lumapit sa akin matapos ang misa. Padre, sabi niya, ingat po kayo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tinig niya ay mabigat. Marami pong hindi nakakaunawa sa ginagawa niyo. Umiti ako at nagpasalamat. Hindi ko siya tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Alam kong hindi pa oras. Sa gabi ring iyon, umupo ako sa harap ng altar matapos isara ang simbahan. Tahimik ang lahat. Tanging ang liwanag ng kandila at ang presensya ng Birhen ang nandoon. Hindi ako nagdasal ng mahaba. Tumingin lamang ako. At sa katahimikan, naunawaan ko ang isang bagay na hindi ko pa masabi sa sarili ko noon. Ang pagiging naroon, ang pakikinig, ang hindi pagtatanong ng sobra, ang pagtanggap sa mga taong ayaw tanggapin ng iba, ay may kapalit. Hindi agad. Hindi malinaw. Ngunit dumarating ito. Minsan sa anyo ng pagdududa. Minsan sa anyo ng akusasyon. At minsan, sa anyo ng mga yabag na hindi dapat naririnig sa loob ng simbahan. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang gumalaw ang mga puwersang iyon. Ngunit alam kong may isang bagay na hindi na invisible. At sa kabila ng katahimikan ng parokya, may galaw sa ilalim ng lupa. Isang galaw na dahan-dahang papalapit, naghahanap ng sandali. At ang sandaling iyon, hindi ko pa alam, ay pipili ng oras at lugar na hindi ko kailanman akalain. Hindi sila nagmadali palabas ng simbahan. Hindi rin nila ako hinila.
Ang lahat ay nangyari ng may kakaibang kabagalan na parang may hindi nakikitang hangganan na kahit sila ay ayaw tawirin. Ang mga posas ay nakapulupot pa rin sa aking mga kamay, malamig, mabigat, ngunit ang kanilang mga hakbang ay maingat. Hindi iyon pag-aresto na may galit. Isa yung kilos na parang ipinapataw ng tungkulin, hindi ng puso. Habang inilalabas nila ako sa gitnang pasilyo, walang nagsalita. Walang sumigaw. Walang nagprotesta. Ang bayan ay nakatayo roon, tahimik, parang isang katawan na sabay-sabay huminto ang paghinga. May mga matang puno ng luha, may mga labi na gumagalaw sa tahimik na dasal, may mga kamay na mahigpit na nakakapit sa rosaryo. Walang galit sa kanilang mga mata. Walang takot. Tanging isang tanong na hindi mabigkas. Isang matandang babae ang gumawa ng tanda ng krus habang ako'y dumaraan. Isang bata ang sumilip mula sa likod ng kanyang ina. Isang lalaking sanay sa pagtakbo at pagtatago ay yumuko at pumikit. Nararamdaman ko ang bawat tingin, hindi bilang bigat, kundi bilang responsibilidad. Hindi ako pinalaya ng kanilang katahimikan. Mas lalo nila akong itinali. Sa labas ng simbahan, mas malinaw ang hangin. Mas matalas ang liwanag. Ang mundo ay tila walang pakialam sa nangyari sa loob ng altar. May mga ibong dumaan. May mga dahon na gumalaw sa hangin. Ang buhay ay nagpatuloy at iyon ang mas masakit. Sapagkat sa sandaling iyon, may isang bagay na malinaw, ang kabanalan ay hindi humihinto sa mundo. Madalas, binabangga ito. Inilapit nila ako sa sasakyan. Isang itim na sasakyan, luma, may bakas ng alikabok. Walang sirena. Walang ingay. Walang palabas. Isa lamang itong paglipat mula sa isang espasyo patungo sa isa pa. Ngunit ramdam ko na ang paglipat na yon ay hindi lamang pisikal. Bago nila ako ipinasok, may isang ahente na huminto sandali. Bata pa rin siya. Siya rin ang unang nagsalita sa loob ng simbahan. Padre, muli niyang sabi, mas mahina kaysa kanina. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko tinanong kung bakit. Hindi ko tinanong kung sino ang nag-utos. Ang mga tanong na iyon ay wala nang halaga sa sandaling iyon. Ayos lang, sagot ko. Nagulat siya. Hindi sa mga salita, kundi sa tono. Parang may inaasahan siyang pagtutol, galit o kahit takot. Wala siyang nakita. Ibinaling niya ang tingin sa kamarahang isinara ang pinto ng sasakyan. Sa loob, ang katahimikan ay mabigat. Ang makina ay umandar. Ang sasakyan ay gumalaw. At unti-unting naiwan ang simbahan, ang altar, ang imahe ng Birheng Maria na tila nakatanaw pa rin sa amin, hindi bilang hukom, kundi bilang saksi. Habang umaandar kami, napansin ko ang tensyon sa loob. Walang nag-uusap, ngunit ramdam ko ang pagkilos ng mga isip. May isang ahente sa unahan na paulit-ulit na inaayos ang salamin. May isa sa likod na mahigpit ang hawak sa tuhod, parang pinipigilan ang sarili. Hindi sila mukhang mga taong nagtagumpay sa isang misyon. Mukha silang mga taong pumasok sa isang bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang biyahe. Hindi ko tiningnan ang oras. Sa halip, binalikan ko sa isip ang mga huling buwan. Ang mga mukha. Ang mga kwento. Ang mga gabing bukas ang simbahan kahit walang misa. Ang mga migrante na humihingi lamang ng tubig at pahinga, hindi ng proteksyon. Ang mga batang natutulog sa bangko habang nagdadasal ang kanilang mga ina. Unti-unti, isang malinaw na ideya ang umusbong. Hindi ako naroon dahil sa isang krimen. Naroon ako dahil sa mga taong pinili kong samahan. Ang hangganan na yon ay matagal ng sugat. At sa bawat sugat, may mga sistemang gustong takpan ito, gawing tahimik, gawing invisible. Ang simbahan, sa pagiging bukas, sa pagiging tahanan, ay hindi sumisigaw ng protesta. Ngunit naroroon ito. At minsan, sapat na yon upang maging banta. Huminto ang sasakyan. Isang gusali. Simple. Walang malinaw na palatandaan. Hindi ito mukhang kulungan. Hindi rin mukhang opisina ng katarungan. Isa lamang itong lugar kung saan dinadala ang mga bagay na hindi pa alam kung ano ang gagawin. Inalalayan nila akong bumaba. Muli walang dahas. Walang sigaw. Ngunit sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang simbolismo ng nangyayari. Ang pari na lumalabas sa simbahan na posas ang kamay. Ang bayan na nananatiling nagdarasal. Ang mga ahenteng sumusunod sa utos na hindi nila isinulat. Sa loob ng gusali, malamig ang ilaw. Maputla.
Walang awa. Inalis nila ang ilang personal na gamit, ngunit hindi lahat. Hindi nila nakita, o piniling hindi makita, ang rosaryong nakatago sa ilalim ng aking kasuotan. Habang nililista nila ang mga detalye, may isang nagtanong, hindi direkta sa akin, kundi sa hangin. Alam mo ba kung bakit ka narito? Hindi agad ako sumagot. Hindi dahil sa pagtutol, kundi dahil totoo ang sagot. Hindi, wika ko. May katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nagpapahiwatig na ang tanong ay hindi pa tapos. May mga papel na inayos. May mga tingin na nagpalitan. May reklamo, sabi ng isa pa. May iniimbestigahan. Anong reklamo, tanong ko, hindi bilang hamon, kundi bilang pag-unawa. Hindi agad siya sumagot. Parang naghahanap ng tamang salita. May mga taong nagsasabing masyado kang, huminto siya, masyado kang bukas. Bahagya akong napangiti. Hindi dahil sa biro, kundi dahil sa bigat ng salitang iyon. Bukas. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat. Hindi ako inaakusahan ng karahasan. Hindi ako inaakusahan ng paninira. Inaakusahan ako ng presensya. Ng pagtanggap. Ng hindi pagtatanong kung saan ka galing bago ka papasukin. May isang ahente ang nagsalita, mas matanda, masanay. Padre, sabi niya, may mga hangganan. May mga patakaran. Hindi lahat ay maaaring di. Alam ko, sagot ko. Ngunit alam ko rin kung ano ang hindi maaaring isara. Hindi niya ako tinignan ng matagal. Parang ayaw niyang pumasok sa usapang iyon. Sapagkat kapag pumasok ka, kailangan mong pumili. Inilagay nila ako sa isang maliit na silid. Isang bangko. Isang pader. Isang ilaw. Isang pinto. Nang isara ito, narinig ko ang tunog. Hindi ito malakas. Ngunit sapat upang ipaalala sa akin na ang susunod na mga oras ay hindi na sa aking kontrol. Umupo ako. Ang aking mga kamay ay masakit na. Ngunit mas masakit ang pag-isip na ang pananampalataya, sa lugar na yon, ay tinitingnan bilang isang problema na kailangang ayusin. Sa labas ng silid may mga yabag. May mga boses. May mga papel na pinirmahan. Ang sistema ay gumagalaw. Mabagal. Maingat. Hindi ito nagmamadali sapagkat alam nitong may oras ito. At ako, sa gitna ng lahat, ay nagsimulang maunawaan ang lalim ng pagsubok. Hindi ito tungkol sa akin bilang tao. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng aking presensya. Isang simbahan na bukas. Isang altar na hindi nagtatanong. Isang pananampalataya na hindi natatakot sa mga sugat ng mundo. Habang ako'y nakaupo roon, may isang tanong na unti-unting bumibigat. Hindi ko pa alam ang sagot. Ngunit alam kong ang sagot na iyon ay magpapakita kung gaano kalayo ang kayang puntahan ng sistema upang ipagtanggol ang sarili nito laban sa isang tahimik na pananalig. Ano nga ba talaga ang iniimbestigahan nila? At hanggang saan nila kayang dalhin ito? Isinara ang pinto ng marahan, ngunit ang tunog nito ay tumama sa akin na parang mabigat na bato. Hindi ito ang ingay ng dahas, ito ang tunog ng paghihiwalay. Sa loob ng silid, iisang ilaw na maputla ang nakasindi, tila ba walang pakialam kung may tao o wala. Ang mga pader ay hubad. Walang orasan. Walang bintana. Isang bangkong semento na malamig sa balat. Iyon ang lahat. Umupo ako ng dahan-dahan. Sa pag-upo ko, naramdaman ko ang kirot sa aking mga pulsuhan. Ang bakal ay kumagat sa balat, hindi bilang parusa, kundi bilang paalala. Ang katawan ko ay pagod, ang isip ay gising na gising. Hindi ko alam kung anong oras na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Ngunit alam kong ang gabing iyon ay hindi para sa pagtulog. Huminga ako ng malalim. Sa bawat hina, may bigat na bumababa sa dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng katiyakan. Ang katahimikan ay hindi ganap, may mga tunog sa malayo, yabag, mahinang usapan, isang radyo na tila nakabukas sa isang pasilyo. Ngunit dito sa loob, ang katahimikan ay personal. Ito ang uri ng katahimikan na nagtatanong. Tinanggal nila ang aking mga gamit, ngunit hindi lahat. Ang rosaryo ay nanatili, nakatago sa ilalim ng aking kasuotan. Hindi ko alam kung hindi nila napansin o kung may nakapansin at piniling tumahimik. Hindi ko tinanong ang sarili ko. Tinanggap ko ito bilang isang maliit na biyaya sa gitna ng malamig na liwanag. Umupo ako sa bangko at ipinikit ang mga mata. Hindi ako nagdasal agad.
Hinayaan kong dumaan ang mga alaala. Ang aking pagkabata sa Italia, ang maliit na simbahan, ang amoy ng kahoy at kandila, ang tinig ng pari na kilala ang pangalan ng bawat bata. Ang araw ng aking ordinasyon, ang bigat ng kamay sa aking ulo, ang mga salitang binitiwan na parang apoy at tubig. At ang unang gabi sa parokya sa hangganan, ang mga yabag sa labas, ang mga putok sa malayo, at ang simbahan na puno kinabukasan. Ang aking mga kamay ay masakit. Ang aking likod ay naninigas. Ngunit ang aking loob ay malinaw. Sa gitna ng lahat, may isang pangunawang dumarating, ang tunay na panganib ng gabing iyon ay hindi ang selda. Ang tunay na panganib ay ang tuksong patigasin ang puso. Kaya nagsimula akong magdasal. Hindi malakas. Hindi mahaba. Isang Aba Ginoong Maria, dahan-dahan, bawat salita ay parang hakbang sa dilim. Hindi ako humingi ng paliwanag. Hindi ako humingi ng hustisya agad. Humingi ako ng katapatan na manatiling totoo sa kung sino ako kahit walang nakatingin. Lumipas ang oras. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ang liwanag ay hindi nagbago. Ang lamig ay pareho pa rin. Ngunit may kakaibang gising sa aking diwa, parang may nagbabantay kasama ko. Sa kalagitnaan ng aking dasal, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Tumigil ang aking mga labi. Nakinig ako. Ang pinto ay bumukas ng bahagya. May aninong sumilip. Walang sinabi. Tumingin lamang, parang sinusukat ang espasyo, at muling isinara ang pinto. Ang tunog ay mas mahina kaysa kanina. Ngunit ang sandaling iyon ay tumimo sa akin. Hindi lahat ng dumadaan ay bato ang puso. Makalipas ang ilang minuto o oras, muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, may hawak na bote ng tubig ang isang ahente. Siya rin ang batang nagsalita sa akin sa loob ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin ng diretsyo. Para siyang naglalakad sa gilid ng isang bangin. Padre, mahina niyang sabi. Pwede po ba kayong magdasal para sa nanay ko? Hindi ako nagtanong. Hindi ko hiniling ang dahilan. Tumango lamang ako. Inilapag niya ang bote sa sahig, malapit sa aking paa. Parang natatakot siyang masyadong lumapit. Pagkatapos ay umatras, isinara ang pinto, at nawala ang kanyang mga yabag sa pasilyo. Lumuhod ako sa sahig. Ang semento ay malamig, parang hinihigop ang init ng katawan. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal para sa isang babaeng hindi ko kilala, ngunit sa sandaling iyon ay minahal ko bilang kapatid. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Hindi ko alam ang kanyang karamdaman. Ngunit alam kong ang pagdarasal ay hindi nangangailangan ng detalye upang maging totoo. Sa sandaling iyon, may isang katotohanang bumukas sa akin, ang ministeryo ay hindi nasususpinde ng posas. Ang pagiging pari ay hindi kinukulong ng pinto. Ang altar ay maaaring malayo, ngunit ang bokasyon ay naroroon pa rin. Nang tumayo ako, may kakaibang lakas ang aking mga binti. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito ang sentro. Ang sentro ay ang ugnayang nagsimulang mabuo, hindi sa pagitan ko at ng bayan, kundi sa pagitan ko at ng isang ahente na unti-unting nagbibitak ang maskara. Lumipas ang gabi ng dahan-dahan. May mga sandaling ang antok ay sumubok pumasok, ngunit hindi ko hinayaan. May mga gabing tulad nito na hindi para sa pahinga. Ito ang mga gabing para sa pagbabantay. Tulad ng mga gabing hiniling ko sa iba na magbantay kasama ko sa panalangin, ngayon ay ako ang nagbabantay para sa kanila. Naisip ko ang parokya. Ang altar na walang pari. Ang imahe ng Birheng Maria na nakatingin sa mga bangkong bakante. Naisip ko ang mga babae na nagtitipon upang magdasal ng rosaryo, ang mga bata na nagtatanong kung kailan ako babalik, ang mga matatanda na nagsasabing, alam ni Maria ang gagawin. Isang tanong ang umusbong, susunod ba ang pananampalataya kapag nawala ang pastol? At agad ding dumating ang sagot, hindi bilang pangako, kundi bilang alaala. Ang pananampalataya ng bayang iyon ay hindi nakasalalay sa akin. Mas matanda ito kaysa sa akin. Mas malalim. Mas matatag. Malapit na maghating gabi nang muli kong marinig ang mga yabag. Mas mabigat ngayon. Mas formal. Ang pinto ay bumukas ng buo. Isang mas nakatatandang ahente ang pumasok. Ang kanyang tinig ay mahinahon, walang talim. Padre, sabi niya, may ilang bagay kaming tinitingnan. Mukhang may hindi pagkakaunawaan. Tumango ako. Hindi ako nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam kong ang mga salitang iyon ay hindi pangako.
Isa lamang itong pahiwatig na may gumagalaw. Lumabas siya. Muling isinara ang pinto. Naiwan akong muli sa ilaw na maputla. Nang magsimulang pumasok ang unang liwanag ng umaga, isang manipis na sinag na tila dumulas sa ilalim ng pinto, tumayo ako at lumapit sa pader. Huminga ako ng malalim. Sa labas, marahil ay may mga ibong nagsisimula ng umawit. Ang mundo ay nagigising. At ako, sa gitna ng lahat, ay naramdaman ang isang kapayapaang mas malalim kaysa sa umaga sa altar. Hindi ito pangitain. Hindi ito tinig. Isa itong katiyakan. Ano man ang mangyari, ang gabing iyon ay hindi nasayang. May mga pusong gumalaw. May mga tanong na nagsimulang bumitak sa loob ng mga taong sanay sumunod. Bago tuluyang magbukang liwayway, piniga ko ang rosaryo sa aking mga daliri. Ang sakit sa aking mga pulsuhan ay naroon pa rin. Ngunit alam kong may mas malalim na pagbabago ang nagsimula, hindi sa papel, hindi sa mga ulat, kundi sa loob ng mga tao. At habang naghahanda ako sa kung ano man ang susunod, isang tanong ang nanatiling bukas, mas malinaw ngayon kaysa dati. Kung sa isang gabi pa lamang ay may ganitong nangyari, hanggang saan kaya ang kayang baguhin ng pagkakakulong na ito? Hindi dumating ang balita ng may ingay. Walang seremonya. Walang biglaang pagbabago ng tono. Isang umaga, habang ang liwanag ay unti-unting pumapasok sa pasilyo at ang mga yabag ay tila mas maingat kaysa dati, binuksan ang pinto ng aking silid. Hindi ako nagulat. Parang may bahagi ng aking sarili na matagal nang naghihintay. Padre, sabi ng tinig, formal ngunit hindi malamig, sa ngayon pwede na kayong umuwi. Sa ngayon. Dalawang salitang hindi nagdadala ng katiyakan, ngunit sapat upang magbukas ng pinto. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking mga binti ay tila may sariling alaala ng semento at lamig. Ang mga posas ay wala na, ngunit ang marka nito ay nananatili sa balat, parang paalala na ang katawan ay mas mabilis umalala kaysa sa isip. Inabot nila ang ilang gamit. Wala nang tanong. Wala nang paliwanag na detalyado. Tanging isang malinaw na pahiwatig na ang akusasyon ay hindi na kasing tibay ng dati. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, may kakaibang bigat sa aking dibdib. Hindi ito takot. Isa itong paggalang sa sandaling iyon. Ang paglabas ay hindi tagumpay. Isa lamang itong hakbang. At alam kong ang mas mahirap ay hindi ang makalaya, kundi ang bumalik. Sa labas, sumalubong ang araw. Mainit. Totoo. Parang walang nangyari. Ang mga sasakyan ay dumaan. Ang mga ibon ay lumipad. Ang mundo ay hindi huminto para sa isang pari na nakulong at pinalaya. Ngunit sa loob ko may tahimik na lindol. Sumakay ako sa sasakyan na maghahatid pabalik sa parokya. Walang kasama. Walang nagbabantay. Isang driver lamang na tahimik, tila nauunawaan na ang katahimikan ay bahagi ng paglalakbay. Habang umaandar kami, minasdan ko ang tanawin, mga puno, alikabok, mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Pareho pa rin ang lahat, ngunit iba na ang tingin ko. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking tuhod. Pinagmasdan ko ang mga bahid na iniwan ng bakal. Hindi ko hinaplos. Hindi ko itinago. Hinayaan ko silang naroon. Sapagkat ang pagbabalik na iyon ay hindi tungkol sa paglimot, kundi sa pagdadala. Habang papalapit kami sa parokya, may isang tanong na hindi tumitigil sa aking isip, ano ang aking babalikan? Isang simbahan na galit? Isang bayan na takot? Isang komunidad na nag-alinlangan? Hindi ko alam. At iyon ang tunay na pagsubok. Huminto ang sasakyan sa harap ng simbahan. Bumaba ako dahan-dahan. Hindi ako agad pumasok. Tumayo muna ako sa labas. Tumingin sa pinto. Sa pader. Sa maliit na kampana na nakasabit, tahimik. Parang hinihintay ako, ngunit hindi nagmamadali. Huminga ako ng malalim at itinulak ang pinto. Sa unang hakbang pa lamang, naramdaman ko ang hangin sa loob. Hindi ito ingay. Hindi ito bulungan. Isa itong ritmo. Ang mahinang sabayang pagbigkas ng panalangin. Rosaryo. Punang simbahan. Hindi ako nakita agad. Walang lumingon. Walang tumigil. Ang mga tao ay nakaluhod, nakaupo, nakayuko. Ang ilan ay may kandila. Ang iba'y may rosaryo sa kamay. Ang ilan ay nakapikit, ang iba'y nakatingin sa imahe ng Birheng Maria na tila mas malinaw kaysa dati. Walang nagpalakpak. Walang sumigaw.
Walang nagsabing, "Padre, bumalik ka." At doon ko naunawaan. Hindi nila ako hinihintay para magsimula ang pananampalataya. Ipinagpatuloy nila ito kahit wala ako. Tumayo ako sa likod, tahimik. Hindi ko ginambala ang kanilang dasal. Hinayaan kong matapos ang isang misteryo, ang susunod, ang isa pa. May mga luha. May mga buntong hininga. Ngunit may kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na hindi marupok. Nang matapos ang rosaryo, unti-unting tumayo ang ilan. Doon lamang nila ako napansin. May mga matang nagulat, may mga matang napuno, may mga ngiting pigil. Ngunit walang nagsalita. Parang may hindi nakikitang kasunduan na ang sandaling iyon ay hindi para sa mga salita. May isang matandang lalaki ang yumuko. Isang babae ang gumawa ng tanda ng krus. Isang bata ang ngumiti na parang gustong tiyakin na totoo ang kanyang nakikita. Lumakad ako papunta sa altar. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng mga araw na wala ako roon. Ngunit ramdam ko rin ang lakas ng mga araw na sila ang nanatili. Lumuhod ako sa harap ng altar. Hindi ako nagdasal ng malakas. Hindi ko kailangan. Ang katahimikan ay sapat. Tumingin ako sa imahe ng Birheng Maria. Pareho pa rin ang kanyang mukha. Walang nagbago. Ngunit ngayon, mas malinaw sa akin ang kanyang papel. Hindi siya ang pumalit sa akin. Siya ang nanatili. Tumayo ako at nagsimula ang misa. Walang humilya. Walang paliwanag. Tanging ang liturhiya. Tanging ang salita. Tanging ang sakripisyo. Ang bawat galaw ay mas mabagal, mas maingat. Hindi dahil sa takot na maulit ang nangyari, kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Nang dumating ang konsagrasyon, huminto ang oras, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa alaala. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginig. Hindi ko itinago. Inangat ko ang ostya. Tahimik ang simbahan. Walang yabag. Walang bakal. Tanging hininga at pananalig. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang katotohanang hindi kayang ituro ng anumang libro, ang altar ay hindi nagtataboy. Naghihintay ito. Matapos ang komunyon, tumingin ako sa bayan. Hindi ko binanggit ang kulungan. Hindi ko binanggit ang akusasyon. Nagsalita ako ng pasasalamat. Pasasalamat sa kanilang panalangin. Pasasalamat sa kanilang katahimikan. Pasasalamat sa kanilang katapatan. Ako'y umalis, sabi ko, ngunit hindi kayo umalis. Walang palakpakan. Walang sigaw. Ngunit may luha. At sa mga luha na yon, naroon ang isang pangunawa na mas malalim kaysa aliw. Matapos ang misa, walang nagmadaling umalis. Ang ilan ay nanatiling nakaupo. Ang iba'y nagdasal sa harap ng Birhen. May ilang lumapit upang magmano, hindi bilang parangal, kundi bilang pagkilala. Isang babae ang nagsabi sa akin ng mahina, "Padre, hindi kami nag-iisa." Umiti ako. Hindi ko alam kung siya ang nagsasalita sa akin o ako ang nagsasalita sa kanya. Habang papalubog ang araw, naupo ako sa isang bangko sa gilid ng simbahan. Pinagmasdan ko ang mga tao. Ang kanilang kilos ay pareho, ngunit may bago sa hangin. Isang uri ng kapanahunan. Parang may natutunan silang hindi sa salita, kundi sa karanasan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ang pagbabalik na yon ay hindi katapusan. Isa lamang itong pahina. May mga tanong pa. May mga pusong hindi pa ganap na nagbubukas. May mga mata sa labas ng simbahan na nagmamasid, nagtatala, naghihintay. Habang isinasara ko ang pinto ng simbahan ng gabing iyon, tumingin ako muli sa imahe ng Birhen. Tahimik pa rin siya. Ngunit sa katahimikang iyon, may pangakong hindi binibigkas. Ang paglaya ay nangyari. Ngunit ang pagsubok ay nagpapatuloy. At ang susunod na mangyayari ay magpapakita kung gaano kalayo ang kayang marating ng pagbabagong nagsimula sa isang gabing walang natulog. Hindi ko agad napansin ang kanyang pagbabalik. Walang ingay. Walang uniforme. Walang matitigas na hakbang na katulad ng unang araw. Nasa hulihan lamang siya ng simbahan, halos nakatago sa anino, parang isang taong ayaw makita ngunit ayaw na ring umalis. Nakatayo siya roon, tahimik, ang mga kamay ay magkasamang nakatiklop, ang ulo ay bahagyang nakayuko. Kung hindi ako sanay tumingin sa mga gilid, baka hindi ko siya napansin. Siya ang ahenteng unang nagsalita sa akin noong araw na yon. Siya rin ang may hawak ng bote ng tubig noong gabi sa selda.
Nakilala ko siya hindi dahil sa mukha, kundi dahil sa bigat ng kanyang presensya. May mga taong pumapasok sa simbahan na dala ang katahimikan. Siya ay pumasok na dala ang konsensya. Hindi siya umupo. Hindi siya lumapit. Nanatili siya roon, parang may hangganan na hindi niya kayang tawirin. Ang misa ay nagpatuloy. Ang mga tao ay nagdasal. Ang mga kandila ay nagsindi. At siya, sa likod, ay tila nakikipagbuno sa isang digmaan na walang ibang nakakaalam. Pagkatapos ng misa, isa-isa nang umalis ang mga tao. May ilan na nanatili upang magdasal sa harap ng Birhen. May ilan na tahimik na nag-usap sa labas. Hindi siya gumalaw. Nang halos wala ng tao, saka lamang siya huminga ng malalim at gumawa ng isang hakbang pasulong. Padre, mahina niyang sabi. Huminto ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil alam kong darating ang sandaling iyon. Lumapit siya ng kaunti, sapat upang makita ko ang kanyang mga mata. Pula. Pagod. Parang ilang gabi na ring walang tulog. Pwede po ba makausap kayo? Tanong niya. Tumango ako. Walang tanong. Walang kondisyon. Umupo kami sa isang bangko sa gilid ng simbahan, malayo sa altar, malayo sa sentro. Hindi ko siya dinala sa kumpisalan. Hindi pa yon ang sandali. May mga pag-amin na kailangang magsimula sa pakikinig. Matagal siyang hindi nagsalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Ilang beses siyang huminga bago tuluyang bumitaw ang unang salita. Hindi na po ako makatulog, sabi niya. Simula noong araw na yon. Hindi ko siya ininterrupt. Hindi ko tinanong kung bakit. Hinayaan kong siya ang magdala ng kwento. Lumaki po ako na nagsisimba, patuloy niya. Ang nanay ko siya ang nagturo sa akin magdasal. Bago matulog, bago umalis ng bahay. Kapag may takot. Napangiti siya ng mapait. Pero tumigil din ako. Bakit, tanong ko, hindi bilang paghuhusga, kundi bilang paanyaya. Trabaho, sagot niya agad. Utos. Mga taong kailangan hulihin. Mga desisyong kailangan gawin ng mabilis. Unti-unti, parang naging sagabal ang Diyos. Parang mas madali kung hindi mo na iniisip. Tumahimik siya sandali. Tumingin siya sa sahig. Noong pumasok kami sa simbahan, sabi niya, akala ko trabaho lang. Isang ulat. Isang reklamo. Isang pangalan. Itinaas niya ang tingin at tumingin sa akin. Hindi ko akalaing doon mismo sa altar. Hindi ko siya tinignan ng matagal. Hindi ko kailangan. Alam ko ang bigat ng sandaling iyon. Alam ko rin na ang bigat na iyon ay hindi mawawala sa isang pag-uusap. Kapag naririnig ko ang tunog ng bakal, patuloy niya, bumabalik lahat. Ang katahimikan. Ang mga mata ng mga tao. At kayo, huminto siya. Kayo po, hawak pa rin ang ostya. Tahimik ang simbahan. Ang liwanag ay dumadaan sa mga bintana, dumadampi sa aming dalawa. Hindi ito eksena ng drama. Isa itong sandali ng katotohanan. Akala ko po tama ang ginagawa ko, sabi niya. Pero nang humingi ako ng dasal para sa nanay ko, doon ko naramdaman na may mali na. Tama ka, sagot ko. May mali. Pero hindi sa paghingi mo ng dasal. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Ang mali, dagdag ko, ay ang paniwala na ang tungkulin ay sapat upang patahimikin ang konsensya. Nanahimik siya. Tumango. May luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya pinunasan. Hinayaan niyang bumagsak. Padre, sabi niya, pwede po ba akong mangumpisal? Hindi ako agad sumagot. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa paggalang sa bigat ng hinihingi niya. Tumayo ako at tumango. Halika, sabi ko. Nang matapos siya, may katahimikan. Isang katahimikan na hindi naghihintay ng hatol, kundi ng awa. Naniniwala ka ba, tanong ko, na ang Diyos ay nagtataka sa mga pagkakamali mo? Umiling siya. Naniniwala ka ba, patuloy ko, na siya ay naghihintay sa sandaling ito? Tumango siya, umiiyak. Ibinigay ko ang absolusyon. Hindi bilang formalidad, kundi bilang paalala na ang awa ay hindi nauubos sa isang pagkakamali. Paglabas namin ng kumpisalan, lumuhod siya sa harap ng imahe ng Birheng Maria. Hindi siya nagdasal ng malakas. Nanatili lamang siya roon, parang isang batang bumalik sa tahanan matapos ang mahabang paglalakbay. May mga nakakita. May mga nakapansin. Ngunit walang nagsalita. Walang tumingin ng masama.
Walang umalis. Ang komunidad ay nanatili. Tahimik. Matatag. Parang alam nila na ang sandaling iyon ay hindi kanila para sirain. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya. Lagi sa hulihan. Laging tahimik. Hindi siya agad lumalapit sa komunyon. Hindi siya nagmamadali. Umupo siya, nakinig, nagdasal. Unti-unting, ang kanyang presensya ay naging bahagi ng ritmo. Walang nagtanong kung bakit naroon ang isang dating ahente. Walang nagbulong. Ang simbahan ay hindi lugar ng tanong, kundi ng pagbabalik. Isang gabi, matapos ang misa, lumapit sa akin si Rosa, ang babaeng migrante na may 3 anak. Padre, sabi niya, siya ba yung? Hindi niya tinapos ang tanong. Tumango ako. Nagdasal po kami para sa kanya, sabi niya. Para sa lahat. Nang sabihin ko yun sa kanya kinabukasan, napayo ko siya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng biyaya. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, sabi niya. Walang bumabalik dito dahil karapat-dapat, sagot ko. Bumabalik tayo dahil kailangan. Ngunit alam kong ang kanyang pagbabalik ay hindi pa buo. May mga tanong pa. May mga desisyong hindi pa nahaharap. Ang konsensya ay nagising, ngunit ang buhay ay hindi agad nagbabago sa isang gabi. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa altar, may isang katiyakan ang dumarating sa akin, ang tunay na himala ay hindi ang aking paglaya. Hindi rin ang aking pagbabalik. Ang tunay na himala ay ang mga bangkong iyon, kung saan ang mga pusong sugatan ay natutong manatili, maghintay, at magbago ng walang ingay. At sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong may isa pang hakbang na kailangang gawin. Isang hakbang na hindi ko kayang gawin para sa kanya. Isang hakbang na magpapakita kung hanggang saan ang kayang baguhin ng biyayang nagsimula sa isang akusasyon. Ang tanong ay hindi na kung siya ay nagbago. Ang tanong ay kung handa na siyang baguhin ang kanyang buhay. Dumating ang tawag ng madaling araw, sa oras na ang parokya ay tila humihinga pa lamang matapos ang mahabang gabi. Hindi yon tawag na pastoral. Alam ko agad. May timbre ang mga tawag na ganoon, maingat, tuyo, walang puwang para sa damdamin. Hiniling nilang magpakita ako sa araw ding iyon upang ilinawin ang mga huling detalye. Hindi ako nakaramdam ng kaba. Hindi rin ang ginhawa. Isang pakiramdam ng pananagutan ang dumapo sa akin, parang paalala na ang mga bagay na hindi ko sinimulan ay hindi rin agad natatapos sa oras na gusto ko. Umupo ako sandali sa harap ng imahe ng Birheng Maria bago umalis. Hindi ako humiling na magbago ang anuman. Hiniling ko lamang na manatili ang kapayapaan, sapagkat natutunan ko na ang katotohanan, kapag dumarating, ay hindi laging nagdadala ng pahinga, minsan, nagdadala ito ng huling pagsubok. Ang gusali ay pareho pa rin. Parehong ilaw. Parehong katahimikan na may bigat. Ipinaupo nila ako sa isang silid na may mesa at 2 silya. Isang bentilador ang umiikot na may tunog na paulit-ulit, parang metronomo ng pasensya. May mga papel sa mesa, inayos ng maingat. Walang pagmamadali. Ang sistema ay hindi kailanman nagmamadali kapag alam nitong may oras ito. Padre, sabi ng tinig na formal, natapos na ang pagsusuri. Tumango ako. Hindi ko itinaas ang kilay. Hindi ko hinawakan ang mesa. Hinintay ko. Walang napatunayang paglabag, patuloy niya. Walang iligal na kilos. Walang batayan ang pangunahing akusasyon. Ang lahat ay nag-ugat sa isang anonim na reklamo, mga takot, maling interpretasyon, pressure mula sa iba't ibang panig. Nakinig ako. Hindi ako pumasok sa detalye. Hindi ko hiniling ang mga pangalan. Hindi ko hiniling ang mga paliwanag na hindi magbabago sa nangyari. Sa loob ko, may katahimikan na mas malalim kaysa sa mga salitang iyon. Sapagkat ang higit na mahalaga ay hindi na nila mababawi ang mga gabing nagbantay ang bayan, ang mga dasal na hindi ko narinig ngunit alam kong binigkas. Inuulat namin, dagdag pa niya, na kayo ay walang sala. Isang pahayag. Isang linya. Isang pirma. Inilapag nila ang dokumento sa mesa. Malinis. Opisyal. May petsa. May tatak. Ang katotohanan ng batas ay nandoon, malinaw at sapat para sa mga talaan. Hindi ko ito kinuha agad. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil may isang pag-unawang bumabalot sa akin. Ang papel ay mahalaga, ngunit hindi ito ang huling salita sa mga bagay na nabuhay na sa laman. Kinuha ko ito ng maingat, tiniklop at inilagay sa aking bag, hindi ko ito binasa muli. Hindi ko ito itinaas.
Hindi ko ito ipapakita sa altar. Ang aking patotoo ay hindi nakasulat sa tinta. Bago ako tumayo, may isang lalaki na humiling magsalita. Hindi ko siya kilala. Ang kanyang tinig ay matatag, walang talim. Sinabi niyang sinundan niya ang kaso mula sa simula. Nasa pagtingin niya, ang presensya ng simbahan sa hangganang iyon ay hindi nagdulot ng gulo, kundi pagpigil. Hindi kaguluhan, kundi dignidad. At ang aking pag-aresto, anya, ay hindi naglantad ng problema ng parokya, kundi ng takot ng mga sistemang hindi sanay sa katahimikan ng awa. Hindi ako tumugon. Ibinaling ko ang tingin pababa. Sapagkat kapag ang katotohanan ay sinasabi ng iba, ang pinakamainam na tugon ay katahimikan. Paglabas ko ng gusali, mataas ang araw. Walang naghihintay. Walang kamera. Walang palakpakan. Ang lungsod ay nagpatuloy sa sarili nitong ritmo. At naisip kong makatarungan iyon. Hindi lahat ng ginagawa ng Diyos ay nangangailangan ng mga saksi. Bumalik ako sa parokya sa dapit hapon. Bukas ang simbahan. May ilang taong nagdarasal sa loob, tahimik, parang alam nila na may nangyaring hindi nila kailangang malaman. Umupo ako sa likod. Hindi ako nagsalita. Hinayaan kong mauna ang panalangin. Matapos ang misa, tinipon ko ang konseho ng parokya. Sinabi ko ang balita ng simple. Walang detalye. Walang pagtatanggol. Nilinaw na ang lahat, sabi ko. Tumango sila. Walang tuwa. Walang biglang ginhawa. May katahimikan na puno ng pag-unawa. Ang uri ng katahimikan na dumarating kapag alam mong ang katotohanan, kapag tunay ay hindi kailangang ipilit. Nang isinasara ko ang templo kinagabihan, nakita ko ang babaeng naglilinis na nagsisindi ng kandila sa harap ng birhen. Bakit? Tanong ko ng mahina. Para sa inyo, Padre, sagot niya. At para sa mga hindi pa nakakaunawa. Ang mga salitang iyon ay sumama sa akin habang naglalakad ako pauwi. Sapagkat doon ko nakita ang tunay na tunggalian, hindi ito legal, hindi institusyonal. Isa itong laban sa pagitan ng takot at pagtitiwala. At ang laban na iyon, tahimik na nilalabanan, ay unti-unting tumitimbang sa panig ng pananampalataya. Bago matulog, inilabas ko ang dokumento. Tiningnan ko ito sandali. Tinupi ko itong muli at inilagay sa isang drawer. Hindi ko ito dadalhin sa altar. Hindi ko ito ipapakita sa kanino man. Ang aking paglilinis ay nangyari na sa katahimikan ng gabi, sa dasal ng bayan, sa pagbabalik ng mga pusong sugatan. Ngunit kahit malinaw na ang lahat sa papel, may pakiramdam akong hindi pa tapos ang kwento. Parang may isang huling hakbang na hindi pa ginagawa. Isang kilos na hindi opisyal. Isang resolusyong hindi nilalagdaan. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang ritmo ng parokya. Ang rosaryo tuwing hapon. Ang mga batang tumatakbo sa atrio. Ang mga bangkong unti-unting napupuno. Ngunit may bago sa hangin. Isang pagkaingat. Isang katahimikan na hindi bigat, kundi pag-aabang. Isang umaga, habang naghahanda ako ng altar, napansin ko ang birhen sa liwanag ng araw. Wala siyang sinabi. Hindi siya gumalaw. Ngunit may tiwala akong umusbong na may mga bagay na hindi ko dapat pangunahan. May mga kilos na dapat magmula sa iba. At may mga wakas na dumarating lamang kapag hinayaan mong mangyari. Habang nakatayo ako roon, may tanong na nanatiling bukas, mas malinaw ngayon kaysa dati. Kung nalinis na ang aking pangalan, ano pa ang kailangang linisin sa pagitan ng mga tao? At sino ang gagawa ng huling hakbang na yon? Alam kong ang sagot ay hindi nakasulat sa dokumento. At alam ko ring ang birhen, sa kanyang tahimik na paraan, ay ginagabayan na ang huling yugto, hindi sa liwanag ng batas, kundi sa lupa ng puso. Lumipas ang mga linggo na parang walang anunsyo. Ang parokya ay bumalik sa sariling tibok, mga rosaryong paulit-ulit, mga kandilang muling sinisindihan, mga hakbang na pamilyar. Ngunit sa ilalim ng lahat, may pagbabago na hindi nakikita. Hindi ito nasa mga bangko, ni sa pader, ni sa mga salita. Nasa paraan ng pagtingin ng mga tao sa isa't isa. Nasa katahimikang hindi na mabigat. Nasa paghinga na mas maluwag. Ako man ay nagbago. Sa bawat misa, mas mabagal ang aking mga galaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Ang bawat salita ay parang may bigat na hindi ko na kailangang ipaliwanag. Sa bawat pag-angat ng ostya, naroon ang alaala, hindi bilang sugat, kundi bilang paalala na ang pananampalataya ay hindi ipinapakita sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagdaan dito.
Isang hapon, habang nililinis ko ang altar matapos ang misa, narinig ko ang marahang katok sa pinto ng sakristya. Hindi ito katok na nagmamadali. Parang may pag-aalinlangan sa bawat tunog. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang isang matandang babae, payat, tuwid ang tindig sa kabila ng bigat ng mga taon. May hawak siyang maliit na kahon na kahoy, maingat na nakapulupot sa tela. "Padre," sabi niya, "galing po ako sa kabila ng hangganan." Pinaupo ko siya. Umupo siya ng dahan-dahan, parang iniipon ang lakas para sa sasabihin. Inilapag niya ang kahon sa mesa, hindi agad binuksan. Tumingin siya sa akin na may mga matang nakakita na ng maraming gabi. "Nanay po ako," sabi niya ng lalaking nandoon noong araw na yon. Hindi ko siya tinanong ng pangalan. Alam ko na. May mga kwentong hindi nangangailangan ng detalye upang makilala. Simula noon, patuloy niya, hindi na siya nakatulog ng maayos. Iba na siya. Tahimik. Mas mabagal magsalita. Minsan, bigla na lang siyang tumitigil, parang may naririnig na iba. Huminga siya ng malalim. Nagpasya po siyang umalis sa trabaho. Tumahimik ako. Ang mga desisyong iyon ay hindi madali. May mga trabahong kapag iniwan, may kaakibat na pagkawala ng pagkakakilanlan. Hindi po niya kayang magsuot muli ng uniforme, dagdag niya. Sabi niya, bawat hawak niya sa bakal, naaalala niya ang inyong mga kamay na nakataas. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Naroon ang mga pusod. Hindi na sila makintab. May mga gasgas. May bakas ng panahon. Ngunit malinaw ang anyo. Ang bakal na minsang pumalibot sa aking mga pulsuhan ay nasa harap ko ngayon, tahimik, parang nawalan ng tinig. Dinala niya po ito sa akin, sabi ng babae. Sabi niya, ayaw na niyang itago. Ayaw na niyang dalhin. Hindi niya alam kung saan ito dapat mapunta. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, dito. Tiningnan ko ang mga pusod. Hindi ko sila hinawakan agad. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa lahat ng dinaanan nila. Sa sandaling iyon, malinaw sa akin ang dapat gawin. Hindi ito itinatago rito, sabi ko ng marahan. Dito, natututo tayong magpakawala. Umiyak siya. Hindi malakas. Tahimik, parang ulan sa lupa na matagal ng uhaw. Nagdasal kami ng isang Aba Ginoong Maria. Hindi namin binanggit ang sakit. Hindi namin binanggit ang mga araw na nagdaan. Hinayaan naming ang dasal ang magsalita. Nang umalis siya, kinuha ko ang kahon. Hindi ko ito dinala sa altar. Lumabas ako sa likod ng simbahan, sa lugar kung saan may isang matandang puno. Maraming beses na akong nakitang may mga taong humihinto roon upang magdasal sa katahimikan. Ang lupa ay malambot, tila handang tumanggap. Hinukay ko ang lupa gamit ang aking mga kamay. Ramdam ko ang lamig ng lupa sa aking palad, ang amoy ng kahoy at ugat. Inilapag ko ang mga pusod sa loob, hindi bilang alaala, kundi bilang tanda. Isinara ko ang lupa, dahan-dahan, parang nagtatakip ng sugat na gumaling na. Hindi ko sinabi ang pangalan ng mga pusod. Hindi ko binigyan ng paliwanag. Sapagkat ang mga bagay na inilibing ay wala na ring kapangyarihan. Bumalik ako sa loob ng simbahan at lumuhod sa harap ng Birheng Maria. Hindi ako humingi ng anuman. Nagpasalamat lamang ako. Sapagkat doon ko naunawaan ang wakas na hindi ko inaasahan, hindi pinigilan ng Birhen ang mga pusod, hindi niya inalis ang akusasyon, hindi niya binura ang sakit. Ngunit ginamit niya ang lahat ng iyon upang buksan ang mga puso. Sa mga sumunod na araw, may mga pagbabagong hindi ipinahayag. May mga taong muling pumasok sa simbahan matapos ang mahabang pagkawala. May mga batang mas tahimik sa dasal. May mga matatandang mas matatag sa pag-asa. At ang lalaking umalis sa uniforme, dumating siya minsan, tumayo sa likod, tahimik, ang mga kamay ay magkasamang nakatiklop. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagpakita. Ngunit naroon siya. Isang umaga, walang anunsyo, walang paanyaya, nagbukas ako ng simbahan ng mas maaga. Isang kandila lamang ang sinindihan ko sa altar. Dumating ang mga tao ng dahan-dahan, parang alam nila. Umupo sila, walang ingay. Ang misa ay nagsimula ng payak. Walang espesyal na kasuotan. Walang dagdag na salita. Nang dumating ang konsagrasyon, huminto ako sandali. Hindi para sa drama, kundi para sa alaala. Inangat ko ang ostya. Sa pagkakataong ito, ang aking mga kamay ay malaya. Ngunit alam kong matagal na silang hindi akin lamang.
Ang katahimikan ay bumalot sa simbahan, hindi bilang takot, kundi bilang pagtanggap. Pagkatapos ng komunyon, nanatili ako sa katahimikan. Walang mga anunsyo. Walang paalala. Lumuhod ako sa harap ng birhen. Sa likuran, may isang taong tumayo at lumapit. Mabagal ang kanyang mga hakbang. Huminto siya sa harap, lumuhod, at sa tinig na nanginginig ngunit matatag, nagsabi ng isang salita lamang, patawad. Walang paliwanag. Walang depensa. Isang babae ang tumayo at inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Kasama ka, sabi niya. Isa pa ang lumapit. At isa pa. Hindi upang yakapin, hindi upang palakpakan, kundi upang manatili. Isang bayan na marunong umunawa na ang kapatawaran ay hindi ipinagdedebatehan, isinasabuhay. Sa sandaling iyon, alam kong ito na ang wakas. Hindi ang wakas ng mga kwento, kundi ang wakas ng isang yugto. Ang himala ay hindi nangyari nang bumagsak ang mga pusod. Nangyari ito nang bumagsak ang mga pader sa loob ng mga puso. Ngayon, patuloy akong nagmimisa sa parokyang iyon. Hindi ako inaalala bilang paring nakaposas. Inaalaala nila ako bilang paring hindi ibinaba ang mga kamay. At sa bawat pag-angat ko, naaalala ko ang isang katotohanang hindi ko na malilimutan, hindi laging winawasak ng Diyos ang mga tanikala sa harap ng lahat. Minsan, hinihintay niya hanggang sa hindi na sila kailangan. Kung ang kwentong ito ay umabot sa iyo, huminto ka sandali at isipin, anong mga pusod ang dala mo pa sa loob? Isulat sa mga komento ang isang salitang naglalarawan ng iyong pananampalataya ngayon, pag-asa, tiwala, kapatawaran. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong dumaraan sa pagsubok. At manatili ka rito. Sa susunod, magbubukas tayo ng isa pang kwento kung saan ang pananampalataya ay muling susubukin at muling magwawagi sa katahimikan. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.